Marami sa inyong nagtatanong sa akin kung bakit lagi kong suot tong Lisa shirt na to sa mga videos ko. At dahil sinabi kong sasagutin ko yan sa birthday ko, I guess ito na yung araw na malalaman nyo kung bakit lagi kong suot tong Lisa shirt na to sa mga videos ko. One day, nung second year, second semester namin, pinagawa kami ng video tungkol sa kung anong natutunan namin sa cognitive psychology. And naisip kong isama yung memory sa mga concepts na yon. Ngayon, sinuot ko tong Lisa shirt na to and nagpalit ako ng plain white shirt sa kalagitnaan ng video. And then nagyap ako, and then tinanong ko sa dulo kung naaalala ba nila kung sino yung nasa t-shirt ko. Ngayon, naipasa ko na yan tapos sumapit yung bakasyon namin. I was bored as hell and naisipan kong gumawa ng TikTok account. In-upload ko yung video na yon and hindi ko inasahan na biglang dumami yung views. Nagulat ako na pagka-check ko after a few hours, dumami na yung views hanggang sa umabot na siya ng 6 digits. And currently, nasa 1.5 million views na siya. Aksidente ako nung nabigyan ng career. I mean, nag-YouTube naman na ako bago pa yun kasi 2023 pa lang nasa YouTube na ako. Ayun talaga yung main platform ko. And then, hindi ko inasahan na maraming tao yung tatangkilik sa akin kaya accidentally ako naging psychology content creator. From that moment, lagi nang ina-anticipate ng mga tao sa comments na itatanong ko kung sino yung nasa t-shirt ko. That being said, lagi ko nang suot tong t-shirt na to kasi ina-associate na ako ng mga tao as someone na nakasuot ng Lisa shirt. Kumbaga, iconic na siya. At dahil meron akong lisensya ngayong araw para magsalita tungkol sa sarili ko, ilalakad ko kayo sa process ng kung paano ako gumawa ng videos. And para maiba naman, magbabasa tayo ng comments. So, bubuksan ko muna yung PC ko. Magbabasa tayo ng comments pagbukas ng PC ko. Ngayon, sa mga hindi nakakaalam, dati pa ako nasa YouTube. Doon ako nag-upload ng mga video tungkol sa mga kung anong naiisip ko, kung anong mga ganap ko sa buhay and all that. Ayun yung naging platform ko para ilabas yung creativity ko. Kumbaga naging parang journal ko na siya. Kaya kahit wala masyadong nanonood sa akin, ginagawa ko siya just for fun. And then accidentally ako nagkaroon ng career sa TikTok and then soon sa IG. And maraming salamat sa inyo sa pag-follow sa akin both on Instagram and TikTok. And syempre, malaking pasasalamat ko sa mga dati pa nakasubscribe sa akin sa YouTube. Kayo yung mga OG. Para sa mga nagtatanong ko ano ginagamit ko pang edit, walang gamit ko is DaVinci Resolve. Yung ginagamit kong camera is Sony ZV-1F. Ngayon, magbabasa na tayo ng comments. Okay, ngayon simulan na natin magbasa ng comments. Isa sa TikTok, isa sa Instagram. Okay, first question ng TikTok. This shit goes wild. Sabi ni Bea, bading ka po ba? Well, the simple answer is hindi. And it's funny na natanong mo to kasi meron akong ginawang skit tungkol sa stereotype sa male psych majors. Napaka-common ma-stereotype ng mga lalaking psych major as someone na bading or someone na matalino. Pero take note na hindi porket psych major bading agad o matalino agad. Siyempre hindi tayo dapat mag-generalize, di ba? Kung ganyan yung assumptions nyo, well, sometimes we can't help that. Pero as much as possible, itry natin na wag gumawa ng mga generalizations, okay? Additional information, no girlfriend since birth ako. And ano ba yung relevance na ito sa comment na to? Well, meron kasi mga taong napagkakamalang bading kasi NGSB sila. Pero hindi yun yung kaso sa akin, okay? NGSB ako kasi wala lang. I guess walang nag-work para sa akin or hindi ako makapagbuo ng mga relationships na fit sa akin. Ngayon, punta na tayo sa Instagram. So, with the username of Samgyup Films, sabi niya, this is so well explained, ang dali po maintindihan. Super helpful and very informative. Well, thank you for that. And pinili ko tong comment na to kasi pwede ko tong maging segue para ipakita sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga psych videos ko. Well, yung proseso kasi ng paggawa ng videos ko, una, pipili ako ng topic na gusto kong i-discuss. Ngayon, hahanap ako ng magandang paraan para i-discuss yun. Tapos kukuha ako ng source sa internet katulad ng Simply Psychology. Gagawin ko yun ng script and mag-i-stick lang ako dun sa script na yun para sigurado ako na napaliwanag ko siya ng maigi. Tapos, i-record ko siya and then isa-cite ko yung sources in the end. Ganito yung script na ginagawa ko. Sinisigurado ko na masusunod ko yan line by line. And then ipopwesto ko yung camera ko dito. Ito yung tripod. Yan. Popwesto ko dyan yung aking camera. Then magre-record ako. And then boom! Meron ka ng SPSS or Slow Psych Series Saga video. And natutuwa ako na tinatangkilik niyo yung Slow Psych Series Saga and you find it interesting at natututo kayo. Na-appreciate ko kayong lahat ng nanonood sa akin. Ngayong birthday ko, gusto ko nang i-take yung chance para magpasalamat sa lahat ng nanonood sa akin sa lahat ng platforms. Especially sa YouTube. Kayo yung mga OG na nanonood sa akin. Alam nyo, kahit nasa 5 digits yung followers ko sa TikTok, mas natutuwa pa rin ako every time na may nanonood sa akin sa YouTube. Kasi yun yung platform para marinig nyo yung mga ideas ko sa buhay.
Kaya malaki yung pasasalamat ko sa lahat ng nanonood sa akin sa YouTube. And syempre, sa mga sumusuporta sa akin sa TikTok at sa Instagram o sa Facebook para sa paggawa ko ng mga psych videos, maraming salamat din sa inyo. Ang pagsuporta nyo sa akin ay pagsuporta sa isang movement na nagpo-promote ng psychology at mental health. Gusto kong palaganapin ng awareness tungkol sa psychology at mental health at i-correct yung mga maling pag-iisip. Syempre, kailangan natin i-eliminate lahat ng misconceptions, lahat ng stigma tungkol sa psychology. Kasi that way, syempre, mag-i-improve yung bansa natin kung matitino yung isip ng mga tao. Kaya sa pagsuporta nyo kay Slow, sumusuporta kayo sa isang movement na nagpapalaganap ng mental health. Maraming salamat sa inyong lahat. Yun lang naman.